Puspusan na ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mailigtas ang mga Pilipino seafarers na kabilang sa mga hinostage ng grupong Houthi sa Red Sea. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelic, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay katiyakan sa publiko na gagawin ng pamahalaan ang lahat para mailigtas ang mga kababayan nating nadamay sa pang-hijack sa isang cargo vessel sa Red Sea. Dito naman sa Kamara ang mga mambabatas, marina ring kinundina ang insidente. Kuha ang videong ito sa cargo vessel na Galaxy Leader na sinalakay at kinubkob ng rebelding grupong Houthi mula sa Yemen habang naglalayag sa Red Sea. 25 crew nito ang na-hostage at 17 sa kanila mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga kababayang naipit sa insidente. At sa ngayon, nakikipag-ugnayan na anya ang ating Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa mga kinaukulan at sa pamilya ng mga biktima. Pagtitiyak ng Presidente, gagawin ng pamahalaan ang lahat para ligtas na maiuwi ang mga tripulanteng Pilipino. Sa magkakahiwalay na pahayag, una na ring sinabi ng DFA at DMW na mahigpit na nilang tinutugunan ang insidente alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos. Ang Kamara nakikipag-ugnayan na rin sa Administrasyong Marcos para matiyak ang kaligtasan ng mga na-hostage nating kababayan. Panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa international community na way magkaisa ang lahat sa pagkondena sa insidenteng ito. Dagdag naman ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Ron Salo, dapat ay maging mas maingat at maging alerto ang bawat isa kasunod ng insidente. Habang sabi naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, naway magtulong-tulong na ang iba't ibang bansa para maresolba ang hijacking incident na ito na sinasabing may koneksyon sa hidwaan ng ilang bansa. Angelic, sa ngayon nananatiling hostage itong ang mga biktima dito nga sa cargo vessel sa Red Sea. Pero ang tinitiyak nga ng ating pamahalaan ay hindi sila titigil hanggang mailigtas ang ating mga kababayan. At syempre yung lahat din na hostage sa naturang barko para na rin nga sa kanilang kapakanan. At gusto nila na maiwasan na ang mga ganitong insidente. Angelic? Yes, Mela, ano kaya ang dahilan ng rebelding grupong ito? Bakit nila tinarget itong Galaxy Leader vessel? Angelic, base kasi sa mga ulat, itong rebelding grupong Houthi ay nais maghigante sa Israel dahil nga sa nangyayaring kaguluhan ngayon dito nga sa Israel at Gaza. Pero may mga nagsasabi naman na bagamat may koneksyon sa Israeli itong cargo vessel ay hindi naman ito solely pag-aari nila. Kaya nga ang sinasabi ng ilan ay nagkadamay-damay na dahil may iba't ibang mga nasyonalidad dito nga sa naturang barko at kaya ginagawa na ng paraan talaga nga tutulong-tulong na ang iba't ibang bansa para mailigtas yung mga hostage. Angelic? Alright, Mela, sa panig naman ng Kamara dyan, paano kaya mapapaigting ang proteksyon ng ating mga seafarer nang maiwasan na ang ganitong mga sitwasyon? Angelic, ang sinasabi nga ng mga mambabatas tulad ni Congressman Ron Salo, kailangan mas mahigpit pa yung maging measure para nga maprotektahan yung ating mga kababayan sa mga ganitong insidente. Although, Angelic, ito nga ay hindi naman sinasadya katulad nga nitong pang-hostage sa ating mga kababayang tripulante, may mga hakbang na maaaring gawin. At ang sinasabi nga ni Congressman Salo, kailangan na paigtingin pa yung proteksyon sa mga kontrata ng ating mga seafarer at hanggat maaari nga ay mas palakasin pa yung pagbabantay din sa ating mga seafarers sa iba't ibang panig ng mundo kasi alam naman natin na talagang matindi yung panganib din sa pagsuong ng kanilang trabaho. Kaya't ang magagawaan niya ng pamahalaan ay mas paigtingin pa yung pagtulong, pagbabantay sa kanila at matiyak din yung kanilang kapakanan. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.